Pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang magandang hapon po sa atin lahat. Tayo po ay nandito sa iba't ibang layunin. Ang iba ay para magkapaglingkod. Ang naman ay may kadahilanan dahil sa mga karamdaman sa pisikal na katawan. Subalit, pagpasok pa lamang natin dito, ay una nang tinitingnan ng dakilang Panginoon ang laman ng ating mga puso. Kung tayo ay may katapatan sa ating hangarin na maibsan ang ating mga karamdaman. Sapagkat bago po nagkakaroon ng tulungan, kahit ang ating dakilang Panginoon man, bago niya pinagaling ang may karamdaman, ay nangaral muna siya ng kaharian ng Diyos. At ito na po yung panahon na kung paano tayo paghaharian ng Diyos, kinakailangan buksan natin ang ating mga kaisipan at ang lahat ng mga bagay na ating napakinggan ay isa-isip natin at isa-puso at tanggapin natin ng buong buo. Kapag tayo pong mga tao, nakasanayan na natin na tayo ay meron na tayong mga karunungan, meron na tayong mga kaalaman. Subalit higit na mas marunong ang isa na kung titingnan mong mas marunong ang iba kaysa sa ating mga sarili, tayo ay tatanggap ng mga bagong aral, bagong turo na hindi pa natin napakinggan sa ating mga pagsisimba, sapagkat ito'y magbubuhat sa banal na kasulatan na ating binabasa. Ayon po dito sa pangalawang aralin, sa sulat ni San Pablo kay Tito, sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 10. Sa mga hindi pa po nakakakilala, o sa nakakilala man sa ating dakilang Panginoon, at ganun din sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang isa sa tungkulin na dapat gampanan ng tagasunod ni Kristo at ganun din ang sumasampalataya sa Diyos. Sabi po dito, ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Dito po, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng sulat ni San Pablo kay Tito bilang pagpaalala sa atin na tayo ay may magpasakop sa mga namumuno sa atin. O kaya tinatawag na may kapangyarihan. Kumbaga yung may power o may honor na pinagkalooban upang mamahala, mamuno sa ating barangay, sa ating bayan, sa probinsya, at ganoon din sa ating buong bansa. Sila po ay may kapangyarihan na mula sa Diyos na ipinagkaloob sa kanila upang siya nating sundan sapagkat ang lahat ng mga kapamalaan o gobyerno dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng yan ay pawang galing sa Diyos. Kaya kinakailangan natin mga masunurin at humanda tayo sa gawang mabuti, sa makatuwid. Kinakailangan sundin natin ang mga alituntunin o mga patakaran o mga ordinansa, mapabarangay man yan, munisipal, ganun din sa konstitusyon ng Pilipinas na ito'y ginawa din naman pinagsama-sama sa pamamagitan ng mga karunungang ipinagkaloob sa bawat isa. Sabi pa po, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin at mapakahinahon sa lahat ng mga tao. Kinakailangan po ipanatig natin ang ating mga kalooban. Dapat huwag manaig ang kasamaan sa ating mga pag-iisip na yun ang pinagmumulan ng pakikipagtalo, kundi kinakailangan magpakahinhin tayo at magpakahinahon. Dapat panatag lang ang ating kalooban. Sapagkat kung wala naman tayong ginagawang masama na labag sa kautusan o labag sa alituntunin o mga reglamento dito sa ibabaw ng lupa, hindi naman tayo karurusahan sapagkat tayo ay sumusunod. Subalit kung tayo ay nagiging pasaway at hindi natin ginagawa ngayon sa kalooban,
ng mga batas dito sa ibabaw ng lupa, doon ibabatay din naman ang ating mga parusa kung tayo ay nagkakamali. Sapagkat tayo rin naman, ng unang panahon ay mga mangmang. Totoo po yan. Nag-umpisa po ang lahat ng tao sa kawalang kaalaman o kaya mangmang sa isang salita. Na tayo po, nung unang panahon, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan. Totoo po, matatawag tayong suwail sa pamamagitan ng iba na nangakakaalam ng mga kautusan. Subalit sa atin na hindi pa natin napakinggan o pumasok sa ating tainga ang mga kautusan, hindi pa po tayo matatawag na suwail sapagkat tayo ay nasa kawalang kaalaman pa. Subalit kung napakinggan na natin ang turo, napakinggan na natin ang mga batas, ang mga alituntunin, at hindi na natin ginagawa, kumbaga sinasalungat natin kung ano ang nakasulat doon, matatawag na tayong suwail o kaya pasaway. Mga nadaya, totoo po sa pamamagitan ng salit-saling sabi ng matatanda, na kumbaga, napagsabihan lang tayo, akala natin tama na. Yun pala, kinakailangan natin mag-usisa, alamin natin kung ano ang katotohanan. Sapagkat ang lahat ng bagay ay may pinagmumulan ng mga kwento. Kinakailangan natin mag-usisa, alamin kung totoo ba ang sinabi sa atin, o ito'y pasa lamang, o ito'y salit-saling sabi ng mga matatanda na minana natin mula pa noon. Kaya po, kung titingnan natin, tayo pong mga tao ay may karapatan na magsiyasat, alamin kung ano ang talagang totoo, nang sa gayon malalaman natin na tayo pala ay nakaalam na at tayo ay hindi na madadaya ni numan. Na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita. Totoo po, noong mga panahon, ang mga tao, maraming mga pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos at ganoon din ang paglilingkod sa kapwa. May naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng akala natin yung pananalangin natin sobrang haba, nakakatulong yun. Akala natin yung prosesyon, makakatulong din yun ng ating kaligtasan. Akala natin yung paghalik sa mga paa ng remulto, makakatulong yun. Subalit tayo pala ay nadala ng mga masasamang pita o yung mga hilig na nakasanayan ng mga nauna sa atin, na yun din ay ating ginagawa. Kumbaga, kasama tayo sa mga nadaya sa pamamagitan ng mga paglilingkod na sari-sari na hindi naakma at hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa ba nasabi dito? Na nangamumuhay sa masasamang akala. Yung bang mapaniwalaan tayo sa akala natin, puro akala, kinakailangan siyasatin natin, alamin natin kung ano ba talaga ang nararapat, kung ano ang ating gagawin, ano ang hindi dapat na gawin. Dapat po, buksan natin ang ating mga kaisipan nang sa gayon makilala natin at hindi na tayo madadala sa mga tinatawag na akala. At kapanaghilian. Ano po yung kapanaghilian? Ito po yung kapanaghilian na dati, ugali na po yan ng mga Pilipino. Halimbawa po, may isang nagtinda. Kapag ang tinda ay nag-click o kaya lumakas o kumita, gagayahin naman ng kapwa Pilipino. Ang tawag doon pananaghili. O kaya sa Bicol, yung ginaya mo na naghili ka pa. Ibig sabihin, nauri. Yung bang akala, ang tinitingnan natin, kapag ginaya natin, sisiraan pa natin yung negosyo niya. Katulad ng pagkain. Ginaya na nga natin na nung nauso yung pagkain, nagluto din tayo ng pagkain, siniraan pa natin yung ginayahan natin. Na sa halip na purihin o kaya pasalamatan dahil kung hindi sa pamamagitan ng ideya ng ating kapatid, hindi tayo mabubuksan ng ating kaisipan at matuturing na kailangan din pala ng negosyong yaon. Kaya alisin po natin yan, yung kapanaghilian. Mga napupuot, totoo po. Tayo noon, kapag kaaway. Subalit, sa nakakilala na ng mga aral at utos ng ating dakilang Panginoon, marahil kung ang ating sarili ay hindi pa natin nakokontrol dahil sa ating mga hilig,
na kapag ka nasasaktan ng ating damdamin, pag sinabing kaaway, kaaway talaga. Pag sinabing kalaban, kalaban talaga. Subalit, sabi nga, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo na sa inyo yan tinatakan kayo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nandiyan at tumutulong sa atin nung mabuksan ang ating mga kaisipan, sabi po, huwag nating pighatiin. Bigyan nating daan ang galit ng Diyos. Kumbaga, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kung ginawan tayo ng masama, gawan natin ng mabuti. Sapagkat sa paggawa natin yun, ay mga nagtatambak tayo ng ulo, ay ng apoy sa kanyang, o kaya ng baga sa kanyang ulo. Kumbaga, ipagkatiwala na natin sa lahat ang lahat sa Diyos. Sapagkat tayo ay mga tao, tayo ay pantay-pantay lamang sa paningin ng Diyos. Kinakailangan mabuksan ang ating mga kaisipan. Sabi pa po, at tayo'y nangagkakapuutan. Pagka ang galit po ay nagningit-ngit, kumbaga ito ay pinalubugan ng araw at tumagal na hanggang kamatayan, ang tawag na dyan puot na hindi na maalis sa ating mga sarili, sa ating mga pag-iisip at ganun din sa ating kalooban. Kaya po iwaksi po natin yan. Yan po yung mga dati nating gawain, pagiging mangmang, suwail, mga nadaya. Sabi po dito, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan na at pagbabago sa Espiritu Santo. Kaya ito na po yung panahon. Sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo po ay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, na kinakailangan tayo po, huwag tayong mga katwiranan o huwag tayong magsabi sa ating sarili na dahil sa ating mga mabubuting gawa sa ating kapwa, tayo ay maisasalba na natin ang ating sarili. Kung hindi po, kundi sa pamamagitan ng kaawaan ng Diyos. Kumbaga, kinahabagan lang tayo. Dahil isa tayo sa nandiyan sa mababang kalagayan na walang alam, hindi marunong, hindi alam kung ano ang dapat na gawin. Tayo ay katulad ng isang yagit o mangmang na nandiyan sa gilid. Katulad ng isang maruming bagay na pinulot lamang ng Diyos. Katulad natin, bakit po tayo nandito sa lugar na ito? Sapagkat, bagaman po tayo, marami tayong pinagkakaabalahan. Kinaawaan lang tayo ng Panginoong Diyos, kaya tayo nandito sa pook na ito. Sa pamamagitan ng ating mga kasalanan, tayo ay wala pong karapatan na lumapit sa Diyos. Kundi dahil sa kanyang kaawaan, kinahabagan tayo na kumbaga inantig ang ating kalooban sa pamamagitan ng mga karamdaman na kumbaga iba't ibang lugar ang pinanggalingan natin at dinala tayo dito sa lugar na ito nang sa ganon magsamasamahin tayo at makarinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya hindi po sa pamamagitan ng gawa natin na nagpilit tayong makarating dito, tayo ay maisasalba na natin ang ating sarili, kundi sa pamamagitan ng kaawaan ng Diyos at higit sa lahat yung pakikinig ng salita ng Diyos at pagtanggap natin sa ating mga sarili na tayo makasalanan at ang paghuhugas din naman sa pamamagitan ng ating sarili, yung pagbabago ng ating mga pag-iisip sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dito po, sa pamamagitan lamang ng paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos, dito po, meron na tayong kaugnayan sa Kanya. Kaya ang tawag na po sa atin dyan bilang isang anak na Kanyang ibinuhos na sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Totoo po, lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating mga hinihingi, sabi nga, kapag tayo ay nangalinisan na, tunay na sinasabi sa banal na kasulatan, malaki ang nagagawa ng pananalangin ng isang taong matuwid.
sa makatuwid. Kung tayo po ay isang makasalanan, humihiling tayo sa Diyos na pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. Subalit kung nakakasagabal ang mga kasalanan nandiyan sa ating kalooban, humingi po tayo ng tawad, marahil pakikinggan na tayo ng Diyos sa ating mga panalangin na ipagkaloob ang kahayagan ng ating mga karamdaman. Bakit nga po ba nakikinig tayo ng salita ng Diyos? Dahil tayo po, kumbaga, sa dalawang tao na nag-uusap, kapag tayo ay nananalangin, tayo po ang nakikipag-usap sa Diyos. At sa pamamagitan naman ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, ito naman yung paraan upang sa ganun siya naman ang nagsasalita at tayo naman ang tagapakinig. Ngayon, kung hindi natin pakikinggan ang kanyang aral, hindi rin niya pakikinggan ang ating tinig. Kaya ito po yung paanyaya nang sa ganun maunawaan natin na kumbaga vice versa. Pinakikinggan natin siya, pakikinggan din naman na tayo sa ating mga panalangin. Kaya kung tayo po ibinababa natin ang ating sarili at inilalagay natin sa kaaba-abang kalagayan bilang isang makasalanan, tayo po ay palatawarin at pagkakalooban ng tayo na baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po ng mga ginagawa natin, magpatuloy po tayo sa paggawa ng kabutihan bilang yun po ay pagsasanay natin sa ating sarili papunta sa pagiging ganap, kumbaga pagiging perpekto na sinisikap pa natin bagamat mahirap gawin, subalit nandyan po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagtuturo at ginagabayan tayo sa lahat ng oras. Wala pong imposible na hindi natin magawa ang mga bagay na iyon. Kaya ito na po yung inihanda ng Diyos na magkamit tayo ng tinatawag na pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ang pamumuhay natin dito sa ibabaw ng lupa ay dadaan lang, isisilang, mamamatay, at pagkatapos doon ang ikalawang buhay o ang buhay na walang hanggan. Tapat ang pasabi. At tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasan kong patutuhanan mo may pagkakatiwala upang ang mga nagsisipanampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Totoo po, kinakailangan natin ang mga bagay na ito ay ninanasa ni San Pablo na sa pamamagitan ng mga nagsisampalataya, dapat pag-ingatan natin, manatili tayo sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa na ang mga mabubuting bagay na ito natin ginagawa ay mapapakinabangan. Hindi lamang natin mga sarili, kundi maibabahagi din natin sa ating mga kapwa sa pamamagitan na kung ano ang natutunan natin bilang disiplina o pagtutuwid ng ating sarili. Maaari rin natin turuan ng ating kapwa, ang ating mga anak, nang sa ganon, mabago rin sila at ibahagi natin ang salita ng Diyos. Huwag po natin ipagkait ito sa kanila. Sabi pa po dito, ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang pagsasalaysay ng lahi at ang mga pagtatalo at ang pagtataltalan tungkol sa kautusan. Totoo po, kinakailangan meron pong limitasyon ang ating pakikipamayan dito sa ibabaw ng lupa. Kumbaga, na kilala natin ang katotohanan, ginagawa natin ang naayon sa kalooban ng Diyos. Ilalayo na natin ang ating sarili sa mga biruan, sa mga hangal na usapan, yung mga bagay na wala namang kwenta, na hindi naman wala namang kaugnayan sa pagiging isang mabuting tao. At ganoon din po yung mga pagtatalo, yung pagsasalaysay ng mga lahi, na ika nga parang nakapampalito lang yun sa ating mga sarili. Kung aalamin mo pa yung mga ninuno natin, kung saan tayo galing, yan po, lilituhin lang tayo. Kundi mag-focus tayo sa katotohanan, harapin natin kung ano yung nandiyan sa ating harapan na kinakailangan. Doon tayo sa pinakikinabangan at doon tayo sa may kabuluhan. Sabi pa po dito, sa panghuling bahagi, ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo.
Dito po, marami pong paliwanag ito. Sapagkat sa tinatawag na maling pananampalataya, maaaring ito ba ay sa pamamagitan ng isang kongregasyon o isang iglesia. Kung ito ba ay paniniwala na na katulad ng paniniwala ng tao, pangkaraniwan na kapag nagkaroon ng pruweba sa pamamagitan ng kagalingan ng ating karamdaman, hindi tayo mananalig. Kung baga, halimbawa, ang pananampalataya nating mga tao, sabi sa English, to see is to believe. Sabi naman ng doktor, to see and prove is to believe. Kung baga, sa tao, dapat makita ko muna, saka ako mananalig. Sa doktor naman, maliban na nakita na, kinakailangan may resulta pa doon sa laboratorio bago paniniwalaan. Katulad din naman yan ng mga pulis o kaya ng huwis. Sapagkat kinakailangan, nakita na, may nagturo na, may ebidensya pa. Subalit pagdating po sa Panginoong Diyos, baliktad po. Maniwala muna tayo. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, at sa inyo mga dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Yan po ay nakasulat sa Marcos 11:24. Sa makatuwid, anuman ang ating hinihiling, anuman ang ating dinadalangin, magsisampalataya tayo na ating tinanggap na. Kumbaga, accepted na at saka natin makakamtan. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, maraming salamat at pagpapala ang sumagana sa bawat isa. Magandang hapon po. Ama, kay tagal kong napawalay sa puno ng pagmamahal dahil ako ay nagdaw. Ama, ang sama mo at ang daing ay muli mong kalinain, ang unaway bigay sa akin. Salamat, muli akong nagbabalik, patawad po ang hiling ko, ako nawa'y iyong dinggin. Kung makatulog